Magandang umaga po, Pilipinas. December 21, alas 6 po ng umaga dito sa aming baryo sa San Luis, Bayan ng Pugo, La Union. Magandang gabi sa kabilang panig ng mundo. Magandang hapon sa ibang parte po ng mundo. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa ating maliit na channel. At maraming salamat sa inyong mga comments, sa inyong mga opinions na sinishare. Maraming salamat sa mga experience ninyo. So, ang huli nating usapan is, pinakita ko sa inyo ang mga bagay-bagay na mga pagkakamali or pambabalasubas sa paggawa ng bahay ko, yung mga naunang nagtrabaho. I just want po to correct, yung mga nauna pong nagtrabaho, hindi po sila kontrata, kung hindi arawan po sila. Anyway, ang gusto ko pong i-discuss sa inyo, gusto kong sabihin, ikwento sa inyo, yun. Gusto kong ikwento sa inyo po ang isa na namang not nice, isa na naman, what can we say, katiwalian, na napag-aralan ko habang ikaw pala ay nagpapagawa ng iyong bahay. So, kuminsan kasi, nung nandito na ako, hindi ako yung pumupunta na namimili ng materials. Sometimes, may mga kids and pieces na kinakailangan bilhin sa malapit na hardware. And most of the time, namimili po ako sa City Hardware o kaya Wilcon. And kuminsan is may mga hinihingi itong mga contractors ko na maliliit na bagay lang naman. So, na we need to buy sa kung saan ang pinakamalapit na hardware. So, kuminsan inutusan ko ang aking kasama, ang aking personal assistant na si Delia. At pangalawa siya sa mga inuutusan ko na wait, tatanungin natin siya. Delia, nagre-ready kasi sabi ko sa kanya, i-interviewin kita dito sa vlog ko. Sabi niya, kinakailangan mag-ready siya. So, nagre-ready siya. O, halika dito. Upo ka dito, itabi ko. Ayan. Ayan. O, ayan, naka-ready na si Delia. Di ba, Delia, nung isang araw, inutusan kitang bumili, no? Opo. Ng ilang mga items sa isang hardware. Opo. Tapos, ano yung kwento mo sa akin? Tungkol sa resibo. Sa resibo po, bali po ang amount po ng purchasing ko is 7,160 something po. Pero sabi po ng nagtitinda sa hardware, kung gusto ko pong i-jack up yung price sa resibo para may kita din po ako. Pero sabi ko po doon sa pinagbilahan ko, ma'am, hindi po ako ganon. At saka ayaw ko pong ipagkanulo yung boss ko kasi aanhin ko naman po yung i-jack up ko pa yan. Panlulo ko po yun, panlalamang, sabi ko po. Mabait naman po yung tao. Bakit ko pa ipahihirapan or lalamangan? Anong reaction nung sabi po ni Wag mo sabihin yung pangalan ng may-ari. Opo. Sabi po ni ma'am, yung may-ari po ng hardware sa akin, aba, sabi yung ganun. Buti ka pa, alam mo yung ganyan, sabi niya. Hanga naman po ako sa'yo, sabi niya. Ay, opo ma'am, kasi pinalaki din po kami na wag mo man lamang sa kapwa. Good job, Delia. Thank you. Pero sa pag-uusap niya ba ng may-ari, para bang nabanggit ba sa'yo na usually ganun ang ginagawa ng mga... Opo. Ganun daw po ang ginagawa ng mga sometimes yung mga foreman o kaya yung mga inuutosan. Ganun daw. Gina-jack up yung price para may kita din po sila. Cause bawal po yun. Okay. Saka masama. Oo nga. So, thank you so much, Delia. You're welcome po. Sige, thank you. Okay. Umanga po sa akin yung may-ari. May-ari. Good job. Very good, very good. Honesty is the best policy. Phone ko. Yung phone number ko, sabi niya,
Tatawagan kita pag kailangan ko ang tulong mo, sabi sa akin. Thank you, Delia. Thank you so welcome much. Po. Okay. So, ayun ang beware. Mag-ingat po sa mga nagpapabili ng mga materyales. Ganun po pala ang nangyayari. Hindi ko lang alam sa ibang parte ng Pilipinas. Pero dito sa amin, ganun po pala. At hindi lang si Delia ang nag-report sa akin ng ganun. Actually, meron din akong kamag-anak kung minsan siya yung pinapatawag kong mag-order ng mga bato, ng mga buhangin, mga lupa na pinantambak namin dito sa around the house. Kasi yung pa-slope kasi po itong lupa pababa kasi. So, yung sa gilid, kinakailangan kong itaas para nang sa ganun is hindi daanan ng tubig. At gumawa na lang ako ng hidden na kanal. Nagpagawa ako ng kanal tapos tinakpan namin yung kanal para hindi nakikita yung kanal. But anyways, so yun po, yun din nakamag-anak ko na kuminsan siya yung inuutosan ko na mag-order. At nung dineliver na yung huling delivery, ng buhangin yata in order ko that time. Tapos sabi ko, bigyan mo ng tigi 100 yung mga pahinante. Sabi ko para may pang soft drinks naman sila kasi syempre sila yung naghahakot ng buhangin, mula sa source, nilagay nila sa truck, and then nag-assist sila. But anyways, nagtaka ko, bumalik yung kamag-anak ko, may binalik siyang 1,000. At sabi ng nagdi-deliver or yung may-ari ng delivery ng mga bato, buhangin, lupa, ganon, is sa'yo yan sa dami ng pina-order sa'yo to. So, ang naman is binalik naman sa akin yung 1,000. But the point is, isa rin pala yun na panloloko na pwede nating maranasan, no? Habang tayo ay nagpapagawa ng bahay na ginajack up kahit pa may resibo na pala yan. Man, I cannot believe this. Paano mo nagawang magpakain sa mga anak mo o sa pamilya mo ng mga perang ganon na dang. It's like, buti na lang honest po itong assistant ko. Kaya bibigyan po siya natin ng Christmas bonus. But anyways, yun po. Kaya beware din kayo. Gusto ko malaman din yun na may mga kalakaran din na gano'n. Na hindi lamang sa, kahit na kayo yung kahit kayong bumibili ng materyales at pinapabili nyo sa inyong mga foreman o project manager o sino pa man ang inyong pinapabili at merong resibo na pinapakita sa inyo, pwede rin palang nadadaya yon. At ang masama, kakunayve pa nila yung mga may-ari ng mga materyales, ng hardware, ng kung saan po mo yan. At hindi naman po siguro lahat, no? Like the big hardware stores, hindi nila pwedeng lokohin yon kasi talagang ini-scan yon yung mga prices. Pero yung mga maliliit na hardwares na hindi gumagamit ng scanner na handwritten lang ang kanilang mga resibo. Kaya the best talaga is kung kayo nasa abroad at nandyan na yan, kumaga nagpapagawa na kayo ng bahay, the best na utusan nyo na mamili sila sa mga big hardwares para nai-scan at nakikita nyo talaga yung amount na binabayaran nyo dahil hindi pwedeng dayain yon yung mga scan na receipts. Sasabihin siguro nila, ay ma'am, wala ito sa City Hardware o wala ito sa Wilcon or mga big hardwares na yan. And then pupunta sila sa maliliit na hardware. So
Huwag po kayong basta-basta maniwala. Most of the time, it's like, probably 95% ng mga binili ko na kinailangan ko is meron sa City Hardware o kaya sa Wilcon. So, yung talaga lang mga nakakalimutan na items ang mga nabibili sa mga maliliit na hardwares. At of course, syempre, yung mga buhangin, yung mga semento, mga ganyan, pinapadeliver, pinatawag na lang. Pero pag nandito ako, hindi nila pwedeng i-jack up ang price because alam ko na kung magkano yung price. Kaya yun po, ito na naman po ang isang lesson na natutunan ko na kalakaran pala dito sa Pilipinas. Again, ulitin ko po, hindi ko alam sa ibang bayan. Ang kinikwento ko po is dito sa amin. At ang mga hardwares na binibilhan namin is in Rosario, La Union. So, hindi ko alam sa ibang mga bayan. But, again, it's already experience. It is like first-hand experience na pwede pala nilang i-jack up ang inyong mga resibo. So, ayun po, beware. Thank you for watching. Please continue to comment below to help this channel and like and share po. Maraming salamat. Thank you. Until tomorrow. Bye-bye.